Maraming salamat po, Police Colonel Aurelio Cabintas. Nagulat po kayo sapagkat ang ating pong gobernador ay sobrang pogi. Katamtaman po. Siguro po ay nagulat kayo dahil ipagpaumanhin po ninyo sapagkat ang ating mahal na Tatay Bob ay hindi makakadalo ngayon sa napakahalagang pagtitipon na ito sapagkat napakarami po ng kanyang mga dapat asikasuhin at kinakailangan niya po maghanapan ng maraming proyekto sa kabila sa araw na ito at para po mas marami pang mga programa ang maipaabot, lalong-lalo na po dito sa Barangay Bukbok. Kagaya po ng pakilala ng ating Police Colonel Aurelio Cabintas, ako po ang inyong likod, Romeo Mata Jr., DJ Myong po, kung tawagin ng marami sa ating mga kababayan. Meron pong mensahe na pinaabot ang ating gobernador, pero ito po ay nasusulat sa wikang Ingles, kaya on the spot ko po itong isasalin sa wikang Filipino. Mainam po ba yun? Sige po, bago po ako magsimula ay pwede ko po bang sabihin God is good? Pag sinabi ko pong God is good, tubod po kayo na all the time. God is good? All the time? Maraming salamat po. Truly, God is wonderful sapagkat nandito po ang ating ginigiliw ang aming pong Chartered President ng Rotary Club Marinduque Premier. At the same time, kilala nyo na po siya sapagkat siguro marami sa inyong mga apo at mga anak ay nag-aaral po ngayon sa Marinduque State College na soon to be Marinduque State University, Dr. Diosdado P. Solueta. And of course, kasama din po natin ang isa po sa magbibigay ng lecture para po sa inyo ngayong araw, ang ating pong napakasipag na miyembro ng Integrated Board of the Philippines at kasama-sama namin palagi, Attorney John Edward Garcia. Of course, hindi po mabubuo ang ating araw sapagkat siya po ang kinatawan ng Panginoon dito sa lupa ngayong araw. Dito sa Barangay Bukbok, ang ating pong Pastor Joel Pisquesa. Magandang araw po. And kanina po ay nagbigay na ng kanyang welcoming remarks ang ating pong Police Colonel Aurelio Cabintas. At isa po sa mga nagpursige para matuloy po ang activity natin ngayong araw ay ang ating naman pong si Police Major Carlito Valdez. Magandang araw po, sir. And of course, ang inyong pong barangay captain dito sa Barangay Bukbok, si Barangay Captain Raquel Logato. Magandang umaga po. And of course, ang ating pong mga miyembro ng LGBTQA+++ to the highest level. Nakita ko si Miss Maita at sa Bila-Bila, sabihin ko sana Bila-Bila Festival, Bila-Bila, the Buwan LGBTQ Association, na siya magpapaganda ng papapogi ko. Malakas po ang principal dito sa Bukbok. True enough, nagulat po ako, meron palang signal. Ang smart at globe. Ang smart at globe po dito, kaya nakalive po tayo ngayon sa Marinduque News. And of course, ating pong mga lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, mga panauhin na nandito po ngayon, magandang araw po sa ating lahat. Isang malakas na po, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang
Narito po ako ngayon sa inyong harapan upang personal na suportahan ang inisyatiba ng Marinduque Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development o PAG-PTD sa pakikipag-ugnayan sa Marinduque Police Provincial Office dito po sa kanilang kauna-unahang community outreach program para sa taong ito. Kaya napakapalad po ng mga taga-barangay Bukbo sapagkat isa po kayo sa pinakaunang priority para magkaroon po ng ganitong programa. Bilang inyo pong gobernador, ako po ay lubos na natutuwa at lubos po akong humahanga sa ating lalawigan sapagkat ang ating pong probinsya ay kinikilala bilang insurgency-free. Ang insurgency-free po, ibig sabihin, wala na po ditong mga taong pagala-gala. Meron pa po ba sa inyong lugar? Yung mga taong pauli-uli, sa gabi po nalabas. Yun, wala na po. Tayo po, ang ating pong probinsya ay insurgency-free na. At kinikilala bilang second most peaceful province sa buong Pilipinas. Pinakatahimik po. Isa sa pinakatahimik na probinsya sa buong Pilipinas. Ito po ay resulta ng kagalingan, ng kahusayan, at dedikasyon ng ating pong magigiting na mga pulis. Palakpakan naman po natin ang ating mga pulis. Sa pangunguna po, of course, ng Marinduque Police Provincial Office at ang kanila po Provincial Director na si Director Melchor. Napatuloy po na iniingatan ang seguridad at kaligtasan natin po mga mamamayan ng lalawigan. Hinahangaan at pinupuri ko rin po ang kahusayan ng Marinduque PPO sa kanilang achievement o sa kanilang sapagkat sila po ay kinilala bilang Silver Eagle Award at 7 lower units for the Gold and Silver Awards sa nakalipas po na Proficiency Stage Conferment na ginanap naman po sa PRO Mimaropa. Ito po ay testamento lamang na ang commitment, na ang hard work o kagalingan, kahusayan ng ating pong mga magigiting na pulisya ay talagang hinahangaan hindi lamang po sa rehiyon ng Mimaropa, bagkus ay sa buong Pilipinas sapagkat lagi po nilang iniingatan ang ating probinsya. Naniniwala po ako bilang inyong gobernador na ang PAG-PTD Community Outreach Program na ito ay napakahalagang inisyatiba na makatutulong para maiangat at suportahan ang ating mga kababayang Marinduqueño, lalong-lalo na ang lubos at lalong nangangailangan. Sa pamamagitan po ito ng pagbibigay ng oportunidad, kabuhayan, mga serbisyong pang-medikal at iba pa pong mga proyekto na magbibigay ng kalidad na buhay para po sa ating mga mamamayan. Sa ating pong mga miyembro ng PAG-PTD, sa ating pong Provincial Director, sa PPWGF, sa PSMU, sa SHU personnel, sa akong upog, sa Lupog MPS, Marinduque SWAT, at iba pong mga piling mga panauhin na nandito po ngayon sa Barangay Bukbo. Tanggapin niyo po ang aking marugtong na pasasalamat sa pag-organisa ng ganitong inisyatiba. Ang inyo pong dedikasyon sa paglilingkod sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa Barangay Bukbo, ay lubos ko pong pinasasalamatan. Sa inyo po,
mga ginigiliw pong mga taga-barangay Bugbog. Dito po sa bayan ng Bugbog. Ako po ay umaasa na makakatulong ang community outreach program na ito na kayo po ay mapaganda, hindi lamang po yung personal ninyong hitsura, bagkos ay ang inyong pong buhay. Ang aking pong goal o hangarin para sa Marinduque ay mabigyan po ng maayos na buhay ang ating mga kababayan, maayos na trabaho, at ang ating po mga turista ay makabisita dito, gayon din po magkaroon ng negosyo sa inyong komunidad. Muli po, bilang inyong ama ng lalawigan, ako po ay nagpapaabot at nagbibigay ng aking buong suporta sa Marinduque PAG-PPP at sa Marinduque PPO sa kanilang inisyatibang ito. Ayon po sa kanya, let us continue to work together towards achieving our vision of a safer and more prosperous Marinduque. Maraming salamat po. Mabuhay ang Marinduque, mabuhay ang bawat Marinduqueño. Thank you very much po, sir, sa napakagandang mensahe ng ating gobernador. At ngayon naman po ay pakikinggan natin ang mensahe mula sa President ng Marinduque State College, Dr. Diosdado P. Solventa, sir. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating minamahal na gobernador ng lalawigan na ngayon ay nasa travel, Governor Wesley Velasco. Sa ating minamahal na Chief of Police ng lalawigan, siya ay si Colonel Chor, at sa kanyang mga kagawaran na nandito ngayon. Sa lahat ng mga mamamayang kay Kapitana, dati daw ako, taga-bumpog po ako, hindi dati. Nasa buong na natira si Presidente ng MSC. Sa lahat ng mamamayan dito sa bayan po, katanawan ng Magtarog kung saan ako inanak. Isang mapagpalang araw po sa ating Philippine Information Agency, sa ating pastor, sa ating friend from IDP, Attorney Garcia, who is a distant relative of mine from the Garcia clan. To all of you, magandang araw. Isa sa gawain ng aming paaralan, ang inyong paaralan, ang pambansang kolehyo ng lalawigan ng Marinduque or Marinduque State University in the couple of months to come. At bilang presidente ng Rotary Club of Marinduque Premier, at magiging charter president pa rin tayo ng Marinduque Elite Premier in Santa Cruz and Torrijos. Isa sa advokasya ko bilang isang mamamayan ng Marinduque, not only president, but isang mamamayan, ay ang magtayo ng bawat mga programang pang-outreach program. Noong isang araw ay nasa barangay kami kabaranggayan sapagkat tayo ay nag-outreach din. Sa Talinya sa Gasa, nag-outreach tayo. Sa Taling Dagat na Nupong, nag-outreach tayo together with, nung nandiyan pa si kaibigan kong Rotarian na Chief of Police ng Nupong na nakapunta na sa kampo, I forgot his name already. Ang kami laging kasama talaga ang kapulisan, Colonel. Lagi lalo sa mga bundok pag pumupunta ako, Colonel, kasama namin ang kapulisan at kanilang visibility para sa peace and order. Kasi kinakailangan na nakikita ang police visibility sa mga outreach program, lalo sa mga kabundukan, na hindi natin alam kung anong ating sasabihin pag tayo nag-outreach program. Ang outreach program ay ginagawa, lalo buwan niya ng mga kababaihan, lalo nakikita natin na dapat pantay-pantay na ang karanasan ng tao. Mayroong battered husband, mayroong battered women, at mayroong
Nung araw kasi, ano lang yan, ang tao sa mundo dalawa. Noong 80s, naging 4 daw ang gender. Yan ay, ang tawag ng mga iba ay Tivoli Garden. Yung mga tomboy. At pag naman lalaki na zizi, yung ang tawag doon ay badi. Ngayon daw, ang dami-dami na. Hindi na yata mabilang sa dami ng gender ng tao ngayon. Yun yung sexual preference, mga lola. Yung pagpili ng sexo o kasarian na yun ay protected under the Constitution. Na whatever race, ano man ang lahi, ano man ang uri, ano man ang kasarian, yun ay ating ginagalang. At kayo ngayon ay narito ngayon sa Barangay Bukbok. Natatandaan ko nung araw, lagi ako dito kay Fred Manoy, during 1998, nung ako ay mahirap magtagalog, pero natagalogin kong pilit. Nung ako ay nagkandidato sa Sangguniang Lalawigan, ako nun ay 23 anyos, 23 taong gulang, at kasama ko lagi dito ay si Fred Manoy. Natatandaan po ba ninyo siya? Si Fred Manoy. Ayan. At ang ating pong kapitan ay si Kamuhi. Tama po ba ako? Kung tama ang aking memorya. So, dito po ay maganda sapagkat ito ang punong pusod ng ating mayora, ang inananalawigan na si Kagalang Lorna Quinto Velasco. At napakalamig ng panahon, napakaganda ng panahon at nakikisama ang kalikasan sa gagawin nating activity ngayon. Tayo po ay may 4 na ginagawa sa Marinduque, 4 aralin ng inyong anak. Palayabuin ang inyong kabuhayan sa pamamagitan ng extension o outreach program, kaya may community base. May pananaliksik po tayo, nagre-research po tayo, at nagpo-production po tayo. Ano po yung pinoproduce natin? Mga magagaling na anak ninyo para po makapagtrabaho sa pangpamahalaan at sa pribado opisina. Doon po sila nagtatrabaho. Kaya 4 po, ang imbulog ng akademya ay napakalaki upang mapaangat ang antas ng kabuhayan ng mga mamamayan dito sa lalawigan ng Marinduque. At tuwang-tuwa ako sa ating chairman or presidente ng PAG-PTD na tayo ay miyembro, na ito ay 26 na katauhan, 26 members, upang magkaroon ng pagtulong dito sa ating komunidad, ang ating police transformation at development. Pag sinabi transformation, hindi na katulad ng bata tayo nang sabi natin 53, 55, the same language, Takot tayo sa pulis. Magsipagtago kayo, nandyan na ang pulis, isisilid kayo sa sako. So, takbuhan ang mga bata. Ngayon, hindi na. Di po ba yung panahon niyo sa iyo, Apo? Nandiyan na. Pati mo rin, nandiyan na. Takbuhan ng mga bata. So, takot tayo sa uniform personnel. Pero ngayon po, nandito sila bilang katulong. Hindi lamang sa peace and order. Hindi lamang sa katahimikan, kundi makikita ang kanilang pagtulong upang mapaangat ang katahimikan dito. Pag-angat ng katahimikan ng mamamayan, pag-angat ng kabuhayan. Sapagkat kung tayong lahat ay hindi aangat ang kabuhayan at walang dito ay may mga conflict, nandito ang Abu Sayyaf for example, nandito ang mga no permanent address for example, nandito sila, takot tayo maghanap buhay. Kasi hihingan kayo ng kalahating sakong bigas, hihingan kayo ng ganon. So ngayon po wala, dahil nandito ang ating kapulisan, tinatransform natin ang ating katahimikan sa pag-angat ng ating ekonomiya. Kaya nagiging asensado ang Pilipinas sa pagtulong ng ating mga kapulisan. Palakpakan po natin sila. Hindi po sila apprehension lamang o naging law enforcement. Hindi lamang po yung kanilang ginagawa na magparusa sa mga kriminal, mag-apprehend ng batas, kundi tumutulong sila para mapanatili ang kanilang visibility at kayo ay matulungan. Kaya natutuwa ako, multi-sectoral po. Itong tinatawag natin na PAG-PTD. Ano po yung multi-sectoral? Yung po yung galing sa iba't ibang samahan, galing sa negosyo, galing sa trabaho, galing sa charts, galing sa media,
Yan po ang pinakamakapangyarihang fulcrum o binubuo ng saligan ng pag-unlad ng pamayanan. Kung wala po yan, walang negosyo, patay. Wala ang relihiyon, patay. Bakit? Bilang republic, wala po tayong takot. Saan po? Sa Ama. Kung may takot sa Ama, may katahimikan, may negosyo, may edukasyon, at lahat ng aspeto nitong ating member group ng PTD, natitiyak ko, ang bukpo, ang Marinduque ay magiging kagaya ng Sikihor, ng Boracay, at ng mga lugar sa Pilipinas. Galing po ako sa Sikihor bilang tagapagsalita ng pamamahala. Bakit ang nasakay ko sa bangko? Puro lamang po mga turista. Galing ako sa Coco Grove, ang kasama ko sa tuluyan, puro mga turista. Sa Boracay po, bakit puro apam? Sabi nila, puro turista ang makikita mo. Bakit naman sa Marinduque, hindi tayo nakakakita? Kasi po, nasa tao, nasa packaging. Pag kayo nag-package ng mga ganyan, ang ganda ang packaging. Yung bibingka de buwak, walang packaging. Sinong bibili ng mga sosyal galing Maynila ng produkto natin? Hindi nila bibili. Ayaw nila. Pag nagtindahan, kumain ka sa amin sa Mumpong, magamumpogin na ako doon sa karinderya doon. Ha? 50, 70 pesos, 80. Samantalang sa Lumban, pag nag-vacation ako, buying 10 piso, 20 pesos, haba ang tawag doon. Sinong pupunta na pinapagsamantalahan ng mga negosyante, ang mga turista, pungkang tricycle sa pagtransportasyon? Bakit pagpabukbok at gabi, 250, tama po ba ako? Alam ko yan, 250. Samantalang pag pumunta ka ng Lumban, Quezon, 20 lamang mahaba ng takbuhin mo. Dito ay niyakul pa o patawarin niyo ako. Subalit sasabihin ko ang totohanan, mahal ang lahat ng ating bilib. Hindi yan alleged attorney. Hindi ako pwede kasuhan. Empirical evidence. Katotohanan lupa ang sinasabi ko sa inyo, mapagsamantala tayo. Kayo maluluko. Kaya buhayin natin ang tinatawag ng kaibigan ko na false. Magtinda kayo ng mura sa lunsod na 10 piso, pansit na 10 piso, para kahit local tourist pumunta, mabuhay ang ekonomiya ninyo. Hindi mas mahal pa sa bayan ang presyo ng pansit, 30, 50. Ano yan? Sinong pupunta dyan? Bilang ama ng akademya, tinuturuan ko kayo. Oh, hindi ka namin ipoboto pag kumandidato ka, Dodi. Kahit na hindi niyo ako boto. Basta sasabihin ko totoo ngayon. Ang mura, 30 na dito. Pag may nakita kay mayaman-yaman, 15 lang yan. Bakit naging 30? Kaya tayo dapat puntahan dito at magbihis kayo na maayos pag may mga bisita dito. Kasi taga-Marinduque tayo. Kaya magpatina tayo ng buhok, pati ako sa kalalakad ko. Kaya nakasombrero ako, may uban ako. Because, syempre, magka-eskwela kami ni attorney ng edad. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ilan ang edad namin. Kaya kayo, ang aking sinasabi sa inyo, tama, disiplina, murang bilihin, murang transportasyon. Eh, mahal po ang gasolina. Mahal din naman sa iba. Bakit murang sasakyan? O hindi magsasalita si Nakerna ng ganyan sa inyo, ako lang ang may karapatan bilang maestro. Kapag ang maestro, pinaniniwalaan ng mga estudyante. Tama po ba? Kaya ako lang, Kerner. Walang iba. Si Pastor naman, bawat ang sermon niya na diretsahan, yan ay bahala ng Diyos sa mga kapatid. Kaya sabihin niya ni Pastor, at hindi siya magagaling sa isa sabihin, tayo ay mapagsamantala. Hindi sasabihin ni Pastor. Matatakot siya. Pero maestro, kaya mo magsalita? O, kaya. Kaya ba nagsasalita ang maestro? Oo. Guro, maestro. Pero yun ay para lang off the record nila sa iyong camera. Dahil ba ito? Magagaling sa akin ang mga taong bayan ito.
Pero totoo po yan, hindi po ako nagbibiro. Mahal po ang bilihin natin dito sa lalawigan. Kahit alam mo ang destino lang yung mga yan dito. Kita nila ang mahal ng bilihin sa atin. Hindi kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng disiplina ng tao na gusto'y may kita kagad at the end of the day. Gusto natin paghapon, mayroon na rin tayong bilang ng pera. Ayaw ba natin magtanim ng mga puno, ng mga gulay, dahil ang taga-bugbog, magtitinda ako sa paligid. Kapitana, ay nasa room ako kay Vice Mayor Billy, may tindahan kami ng gulay doon. Bakit si Kapitana nabili ng gulay sa aming tindahan sa bugbog? Totoo yan. Ako hindi nagsisiungan, nabili ka talaga ng gulay doon. Oh. Bakit ang dami dito ng taniman, Kap? Ang dami taniman natin. Subukan natin taniman upang tayo ay mag-unlad. Yan po ay sinasabi ko upang tayo natin magkaisa, magtulong-tulong para sa kaunlaran sapagkat sa Marinduque State College, patuloy po mayroong sa inyo'y tunay na nagmamahal. Mapagpalang araw po. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na ipinabot ninyo sa aming President. Ngayon naman po ay hihingi natin ang mensahe mula sa Bila-Bila LGBTQIA+ Association. Tinatawagan po natin ang Vice President, Ms. Maita Labrador. Ikaw naman ang alay. Oh. Alay. Maraming salamat po sa ating pagpapakilala. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sabi ko mga bisita, hindi ko na po isisahin kasi hindi ko po alam yung mga pangalan. Joke lang po. Kasama ko sa si Sir Dobby, si Attorney, si Pastor, Sir Mataa, Sir Valdez, at Sir Section ako, hindi ko naman memorize. Sir Nabitas po, hello po, magandang bang sa ating mga kapulisan, kaya Kapitana, sa inyo pong lahat, ang mga taga-MSC, aking mga anak sa Bila-Bila, sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Ang Bila-Bila po, QIA+ Association po, nagpapasalamat po at naging miyembro po kami ng PAG-TV. Napakasaya po ng aming asosasyon, lalo po kay Governor Presley Velasco, sa ating pong Vice Chairman, kay Bishop, sa ating lahat po ng miyembro ng PAG-TV. Kami po yan dito para po hindi lang kayo pagandahin. Andito rin po kami para po makilala rin po ang aming asosasyon na nagsisilbi at tumutulong po sa ating mga kababayan. Hindi lang po total po ngayon ay Women's Month, hindi lang po kami magsiservisyo sa mga babae, magsiservisyo rin po kami ng libreng gupit sa ating mga kalalakihan. Para naman po maging masaya rin at maganda ang araw natin lahat. Ilang po at maraming salamat po sa inyo. Nais namin kilalanin ang Lubhang Kagalang-galang Marcelino Antonio Emerald Jr. Good morning po, Bishop.
sakto po ang dating ni Bishop. Hingin na po natin siya ng mensahe. Kahit kakaupo pa lamang po niya. Hello. Kailangan nakangiti. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mahaba-habang panahon na nang huli akong pumarito. Hindi pa si Kapitana, ang kapitan nun dito, at nag-visa ako dyan sa inyo, 2017. Kaya ba no? Tama. Nag-visa ako dito sa inyo. Huli, magandang umaga po sa inyo lahat. Una po ay salamat po at kayo naririto. Salamat din po sa lahat ng mga nagtaguyod para mangyari itong gawain ito na tingin ko'y napakahalaga sa pangunguna na rin po ng ating po kapulisan, sa pangunguna ng ating mga lingkod barangay, sa pangunguna ni Kapitan Raquel, sa pangunguna din po ng taga-PAO, ang ating pong education sector din, sa pangunguna po ng presidente ng FEC, sa mga mahal nating kaibigan ng member ng LGBTQIA, na maya-maya ating libre ang gupit, kaya kung hindi nagpagupit din, para ako dito na rin nagpapagupit ng libre. At sa lahat po ng mga nagbigay panahon, kakayanan, at kahit kaunting resources para mangyaring araw na ito. Alam niyo po bang, ang isa sa katotohanan na nasa simula pa lang ng salita ng Diyos sa unang dalawang aklat ay ang katotohanan lalaki at babae nilikha ng Diyos na kamukha at kawangis niya. Naiisa mo ibig sabihin, lalaki at babae pareho ang damal sa harap ng Diyos. Walang mas mababa, walang mas maliit. May kanya-kanyang lugar. Kaya nga, anumang sumira sa kaayusan itong nilikha ng Diyos ay kasalanan, ay mali, at ito'y lumilikha ng kaguluhan. Kaya nga po, maganda itong ginagawang ito sapagkat ito'y isang napakahalagang pagpapaalala sa dangal ng bawat isang tao. At ang kagandahan niya, mga babae at mga bata, nasa likod na din yung batas. Sa pamamagitan na rin ng batas na ito ng ating lipunan, sa pangunguna ng kapulisan, sa pagpapairal nito, kayo po mga kababaihan ay protektado dapat ng batas. At ako po bilang pulis ko, na hanggang ay tayo lalo mapalapit sa Diyos, siyempre, hindi maaaring hindi mo susuportahan ang gawain katulad nito. Kaya nga po muli, maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa mga nagtaguyod, at sana buong araw na ito'y maging araw na magbubulat sa ating mga pag-iisip at kaalaman na ang bawat isa ay mahalaga sa lipunan, pero lalo tigit ang bawat isa ay mahalaga sa Diyos. So muli po salamat at pagpalain kayo lahat ng tunay na pa. Maraming salamat po, Bishop. Bago po tayo pupunta sa pangalawang parte ng ating programa, hinihiling po namin na magpa-picture daw po muna tayo bago po mag-lecture with our guest. Inaayahan po